Nabuo si Bardock mula sa espesyal at nabuong kaalaman matapos siyang maisama sa planetang ito ni Goku. Maaari mong gamitin ang parehong paraan para umangat. Ano? Bardock? Vegeta? Ano ang ibig sabihin ng nilalang na ito? Narinig ko rin iyon, sinabi ng tatay ko na ang lintik na si Kakaroto ay humingi ng tulong para mapataas ang antas ng kanyang ama. Maaaring magulat ka sa kung gaano na siya katatag ngayon, pero sana ay hindi mo ako bigin. Kailangan mong malampasan si Bardock, ama. Kailangan kong humingi ng tulong sa silid ng oras. Kailangan kong itaas ang antas ng aking ama sa maikling panahon. Samantala, napagtanto ni Goku na si Gohan ang masamang nilalang na kumikilos sa ilalim ng impluwensya ng mangkukulam. Walang balak si Goku na labanan ang kanyang anak, pero sa kasamaang palad, mapipilitan siyang gawin iyon dahil sa kapalaran ng iba, bukod pa sa napalitan ng masamang espiritu ang kaluluwa ni Gohan. Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi lumaban hanggang kamatayan at hanapin ang pinagmulan ng kaguluhang ito. Nang magsimula ang laban, tila mas kontrolado ni Goku ang kanyang kalaban at malinaw na malinaw ito sa sandaling iyon. Isa ito sa mga dahilan ng pagkalito ni Goku tungkol sa laban na ito, kaya patuloy niyang iniiwasan ang mga atake ni Gohan. Bagamat patuloy na lumalakas ang dalawa, nagpapainit pa lamang si Goku. Kahit hindi niya inilabas ang buong lakas niya, hindi maikakailan na kaya niyang patayin ang kanyang anak sa isang kisap mata kung magpapasya siyang gawin iyon. Iyon mismo ang nangyari dahil sinuportahan ng anghel ng universo 16 ang ideyang patayin si Gohan at tapusin na agad ang laban. Samantala, pinagtibay ni Goku ang kanyang likas na anyo at nagsimulang pasugurin ang dugo ni Gohan. Habang nagtatapos ang mga pangyayari sa panig na ito, natuklasan ni Lucia ang katotohanan tungkol sa pagtataksil ng isa sa mga anghel. Kailangan mong pumili ng isa sa dalawang bagay, isumbong ang panlilinlang kay Gobernador Zeno, o kaya ay akuin ang responsibilidad na alamin ang pagkakakilanlan ng tusong anghel na ito. Dahil sa kalagayan ng mangkukulam, agad niyang naunawaan na ang pagtaya sa isang mandirigma, tulad ni Gohan, ay hindi magbibigay sa kanya ng gusto niya. Mabuti, Goku, nakuha mo na ang gusto mo. Ngayon, tingnan natin kung paano mo makakaharap ang iyong katapat. Mukhang umaasa ang mangkukulam sa katauhan ni Gohan para pilitin si Goku na lumaban, upang makopya ang kanyang mga kakayahan at mailipat ang mga ito sa kanyang opisyal na alalay, na isang kopya ng masamang kakarado, o mas tamang tawagin na Goku Black, sa antas ng isang anghel. Ginawa ng mangkukulam ang bersyong ito gamit ang mahika, kung saan nakuha niya ang estratehiya ni Goku sa pakikipaglaban at maging ang paraan ng pag-iisip niya habang nakikipaglaban. Paano haharapin ni Goku ang kanyang katapat? Malinaw na magiging mas matindi ang hamon sa pagitan nilang dalawa. Isang hindi inaasahang sorpresa para kay Goku ang pagkikita nila, dahil ang kanyang misyon na iligtas ang mga tagalupa ay nauwi lamang sa pagpatay kay Gohan upang mapalaya ang lahat mula sa kanyang kasamaan. Pero ang tunay na katotohanan dito ay ang naunang laban ni Goku kay Gohan ay paghahanda lamang para sa isang labanan. Ang kanyang masamang bersyon na nilikha ng mangkukulam sa pamamagitan ng kanyang mga mahiwagang laro kay Gohan, kung saan nakuha niya ang mga kakayahan at antas ni Kakarado. Sa pangkalahatan, hindi na alam ni Goku kung ano ang nangyayari. Naabot niya ang isang antas na hindi pa niya kailanman naaabot, salamat sa kanyang naunang pagsasanay. Ngunit ang lahat ng mga pag-unlad na ito ay komportabling na isama sa kanyang bersyon. Baka nagtataka ka kung sino ako bilang isang mandirigmang klon. Sinakop mo ang isang posisyong hindi karapat-dapat sa isang pinuno. Ang iyong kapabayaan at ang pananagutan mo sa mga unibersong ito ay magpapataas sa posibilidad na mapatay ka, pati na rin ang iyong mga kamag-anak. Ano? Sino ka at ano ang dahilan ng bigla mong paglitaw? Ako ikaw. Dumating ako na mailayuning patayin ka bilang isang mandirigma. Kung gusto mong malaman pa, tingnan natin kung kaya mo akong piliting ilabas ang aking kapangyarihan. Habang naghahanda ng umalis ang dalawa, tila inaabangan ng lahat ng mga pinuno ang mangyayari. Natanggap nila ang babalang ito na nagbabantang wakasan ang pag-iral na ito, at dahil sa hindi napansing mahika na nagmula sa mangkukulam, nalito ang lahat. Ano ang pinagmumulan ng kaguluhang ito, at sa anong layunin pinapangyari ang lahat ng kasamaang ito? Sa tingin mo ba ay maayos ang lahat? Paano kung humantong ito sa pagkawasak ng unibersong ito? Alam na alam mo na ang pagiging pari ay isang posisyong nangangailangan ng pagtupad sa pananagutan para sa lahat. Kulang si Goku sa aspetong ito, Whis. Well, Beerus, kailangan kong aminin na hindi pa kwalipikado si Goku para sa kapangyarihan ng aking ama. Pero naniniwala akong sapat na ang kanyang pagtitiyaga sa pagpapalaganap ng kaligtasan sa kanyang paligid para maging kwalipikado siya sa landas ng unti-unting pag-unlad. Malinaw na isang mabigat na kalaban ang masamang bersyon, at ligtas sabihing may kalamangan si Goku Black sa pag-abot sa pinakamataas na antas.
Mukhang bawat bagong kwento ay may dalang mapanganib na banta na hindi madaling malampasan. Maaaring isa sa mga pinakabagong karakter ang pinakamapanganib sa ngayon at ito ang kinakaharap ni Goku sa kasalukuyan. Hindi na umaasa si Goku sa pagpapatuloy ng dati niyang pag-unlad. Tila ang pagharap niya sa napipintong panganib ay maaaring maging daan para lalo siyang lumakas. Ito ay upang madagdagan ang kanyang lakas sa bawat sitwasyon, at kahit magkapantay ang antas ng enerhiya nilang dalawa, nakasalalay ang kompetisyon ni Goku at ng kanyang masamang katapat sa damdamin ng bawat mandirigma. Dahil lumalaban si Goku para sa lahat, kaya malinaw na malalampasan ng kanyang pagbibigay ang sa kanyang katapat. Na ang tanging layunin ay lumaban para lamang sa pansariling interes at posisyon. Lohikal at inaasahan ito. Dahil mapayapa si Goku, nagbigay ito sa kanya ng kakayahang mapanatili ang kapayapaan at kasiyahan sa lahat ng universo. Samantala, ang tagumpay ni Goku ay sumalungat sa mga plano ng mangkukulam, at wala na siyang ibang paraan para mahanap ang paraan upang alisin si Goku. Kaya sinimulan ni Lucia na hanapin ang pinagmumulan ng kaguluhang ito at sinuri ang lahat ng universo sa ibang paraan upang matukoy ang lahat ng pinuno ng bawat universo, hanggang sa matuklasan ang pinagmulan ng pagkawasak na ito. Hindi nag-atubili si Lucia na makialam at ipaalam kay Zeno ang tungkol sa kaso, na hindi lubos na naunawaan ang lahat ng nangyari matapos siyang iligaw ng pari sa pamamagitan ng pagpapasaya sa kanya at pagpapabaya sa pag-asam sa mga kilos ni Goku. Nang malaman ni Zeno ang katotohanan, nagtungo siya sa Universo 18 at ang mangkukulam ay napaharap sa isang desisyon at isang kapalaran, ang tuluyang wakasan ang kanyang pag-iral. Sa sandaling iyon, tumayo ang mangkukulam upang ibunyag ang katotohanan sa likod ng lahat ng nangyayari, at buong katapatan niyang ipinahayag na ang kawalang katarungang nagaganap sa universo ngayon ay para sa kapangyarihan. Nabuhay ang mangkukulam sa isang miserableng nakaraan mula nang maging pinuno si Goku. Dahil dito, naging malupit siya at una niyang hinangad ang paghihiganti kay Goku at pagkatapos ay kay Zeno. Nanatiling tahimik ang mangkukulam at inamin na may kinalaman ang pari sa paghihiganting ito, kaya tuluyan siyang binura ni Zeno. Pagkalipas ng maikling panahon, muling naging aktibo ang mga Super Balls at napalaya ng maputol ang kontrol ng Mahika. Diretsyong nagtungo si Goku sa palasyo ni Zeno. Ipinaalam kay Gobernador Zeno ang lahat ng detalye tungkol sa nangyari. Dahil dito, nakatanggap si Goku ng higit pang atensyon at pagpapahalaga. Higit pa rito, ginantimpalaan siya ni Zeno ng pinakamataas na posisyon, ang pagkakaroon ng mga Super Dragon Ball at pag-abot sa antas ng tinatawag na Super Dragon Ruler. Sa madaling salita, magkakaroon si Goku ng ganap na kalayaan. Sa paggamit ng mga Super Balls, kahit kailan at sa anumang paraang gusto niya, isa ito sa pinakamataas na posisyong maaaring hawakan ng isang nilalang na mas mababa sa antas ni Zeno. Siyempre, nagpa siya si Goku na gamitin ang mga bolang panghiling upang matupad ang kanyang hiling na maibalik ang kaligtasan at kapayapaan sa buhay sa planetang Earth. Lahat ay namuhay ng ligtas. Si Goku ang pinakaangkop na taong maaaring humawak sa pinakamataas na posisyon sa lahat, dahil palagi niyang iniisip ang pagpapanatili ng kaligtasan sa lahat ng antas, higit pa sa pagnanais niyang gawing mas makapangyarihan ang kanyang sarili. Kaya masasabi nating ang pagwawalang bahala ni Zeno sa utos ng pari at ang pagpili niyang pumanig kay Goku ay tunay na isang perpektong desisyon, kahit hindi ito nagmula sa isang seryoso at pinag-isipang motibo sa pagitan nilang dalawa. Dahil batay sa desisyong ginawa ni Zeno, ang kanyang nararamdaman ay nagmula sa pagkakaibigang nagbubuklod sa kanya kay Goku. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang pari sa lahat ng nangyari. Nabigo ang kanyang mga plano at nawalan siya ng pag-asa sa mangkukulam. Anong plano kaya ang ihahanda ng pari matapos ang lahat ng nangyari? Pinuno ni Goku ng matinding galit ang puso ng pari dahil inalis niya ang kanyang karangalan. Kung hindi matutuklasan ni Zeno ang katotohanan tungkol sa nangyayari, maaaring mauwi ang galit na ito sa paghihiganti. Samantala, sa planeta ni Beerus, matapos lumipas ang isang buong araw, gumugol si Vegeta ng isang araw na katumbas ng isang buong taon sa silid ng oras. Nagawa ni Vegeta na gamitin ang kanyang oras sa pagsasanay sa kanyang ama, at tunay na kahanga-hangang antas ang naabot ng dalawa. Maligayang pagdating, Vegeta, at ikaw rin, o Hari. Sa tingin ko ay mas umunlad ka na matapos ang lahat ng nangyari. Napuno ng mabubuting bagay ang mga tagalupa matapos ang tagumpay ni Goku. Mula ngayon, maaari ka nang maglaan ng oras para makasama ang iyong pamilya. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito. Napataas mo ang antas ng aking ama. Gusto kong umuwi at dumalaw sa aking pamilya. Kailangan kong makasama sina Bulma at Trunks. Sa tingin ko, ang pagbabalik ng aking ama ay magdudulot ng malaking kaligayahan. Magkita tayo muli. Vegeta, saan ka pupunta? Sa tingin mo ba ay ganoon kadaling umalis sa planetang ito tulad ng pagpasok dito? Tingnan natin ang bunga ng iyong mga pagsisikap.
Sabik na sabik akong sukatin ang antas ng aking kahalili. Sa sandaling ito, makikita nating nasa lugar pa rin ang pagsasanay si Bardock. 2 taon na ang lumipas sa kanyang pagsasanay sa loob ng silid ng oras. Dapat tandaan na lubos na naiba ang mga hangarin ni Bardock kumpara sa ibang mga individual. Mukhang ang layunin niya ay mabawi ang karangalang nawala sa kanya noon nang dumanas ang kanyang pamilya ng pinakamalalang uri ng kahihiyan. Kumislap si Frieza at nabigong iligtas ang kanyang mga tauhan. Ito ang magiging tunay na motibasyon para kay Bardock na maaaring ikagulat ng lahat. Ipinaliwanag ni Vegeta kung gaano siya kalakas kumpara sa dati niyang bersyon dahil nakuha niya ang kapangyarihan ng mga pinuno at nagkaroon ng pagkakataong italaga bilang pinuno ng pagkawasak ng ika-7 universo. Ano? Hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Hindi ko kailanman inakala na hahawakan mo ang posisyong ito, anak ko. Huwag kang magulat, ama, dahil bagay sa akin ang posisyong ito. Sa simula pa lang, pumunta na tayo sa planetang lupa. Marami kang naghihintay na matutuklasan. Sa kalawakan, matapos matuklasan ni Frieza ang katotohanan tungkol sa muling pagbabalik ng planetang Vegeta, diretsyong nagtungo siya sa kanyang destinasyon na mailayuning wasakin ang planetang ito matapos itong muling maging aktibo. Sa planeta ni Beerus, tila medyo naiba si Vegeta. Mukhang natanggap mo na rin ang katayuan bilang pinuno, Kakarado. Para kang anak ni Bardock sa paningin ko. Maligayang pagdating, Hari. Mabuti at nakikita kitang malapit kay Vegeta, dahil lubos niyang kailangan ang isang motibasyong tulad mo. Kakaroto, wala akong ibang motibo kundi ang makipagharap sa iyo. Bumaba na ako para manirahan sa aking posisyon bilang pinuno, kaya tikman natin ang antas ng ating lakas. Habang naghahanda ng maglaban ang dalawa, sinabi ni Whis. Goku, kailangan mo nang kumilos ngayon. Ano iyon, Whis? Nasa panganib ang planetang Vegeta. Sa tingin ko, muling nilabag ni Frieza ang mga pagbabawal. Nakita ang kanyang mga kilos na napakalapit sa planeta. Malapit na niyang isagawa ang kanyang mga plano. Kailangan mo siyang harapin ngayon. Kakaroto, kung ang pagpunta ko ay makapagbabago sa karangalan ng aking paghihiganti, ipagkatiwala mo na sa akin ang gawaing ito, anak ko. Lubos kong naunawaan na mas makapangyarihan ka kaysa sa akin, pero lubos kong kailangan ang paghihiganti. Kaya nakipagsanib si Goku sa kanyang ama, at pagkatapos ay diretsong nagtungo ang dalawa mula sa planeta ni Beerus patungo sa planeta ng kanilang mga kababayan, kung saan nakarating sila sa tamang oras, at tunay ngang nakapaghiganti si Bardock kay Frieza. Sa pamamagitan ng pagwasak sa kanya at pagprotekta sa kanyang mga kababayan, nagtapos ang lahat ayon sa nararapat. Nakaramdam ng pagmamalaki si Bardock. Samantala, pinarangalan siya. Dinala si Bardock sa tirahan ni Lucia matapos makuha ni Goku ang pahintulot ni Zeno na ihanda si Bardock bilang kahalili at naging immortal si Bardock sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang natatanging pagkawasak. Nagtungo si Goku sa lupain ng pagbabalik kasama ang kanyang ama patungo mismo sa planeta ni Beerus kung saan nagpasya silang dalawa na magdaos ng seremonya bilang parangal sa mga lolo ni Goku at Vegeta. Hindi naging ayon kay Vegeta ang lahat tulad ng kanyang plano, lalo na nang marinig niyang naging pinuno ng pagkawasak si Bardock. Sinira ng lahat ng ito ang kanyang mga plano at ang kanyang pag-asang palakasin ang kanyang ama matapos silang magsanay ng 1 buong taon sa silid. Gayunpaman, dahil sa kanyang mga prioridad na magdala ng kaligtasan at katatagan sa lahat, mas karapat-dapat sina Bardock at Goku sa antas na ito. Nagsimulang maghanda ang lahat para sa pagdiriwang na idaraos sa planetang Earth. Matapos makarating ang lahat sa planeta, nakialam si Trunks. Dahil sa pagkakatuklas sa hari, nagulat si Trunks nang harapin niya ang kanyang lolo. Tahimik at hindi inaasahang nagtama ang kanilang mga tingin, kaya hindi maunawaan ni Trunks kung gaano kalaki ang pagkakahawig ng kanyang lolo sa kanyang ama. Mukhang ipinakita ng lahat ang kanilang kahandaan sa pamamagitan ng pagdaraos ng isang malaking salu-salo para sa pagkikita nila kay Haring Vegeta na pinararangalan. Nagsimula ang isang masayang pagkakakilala sa pagitan ng lahat at nakatanggap si Haring Vegeta ng kapansin-pansing atensyon mula sa bawat isa. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataong tuklasin ang kanyang pinagmulan at posisyon na lalo namang nagpasidhi sa kanyang interes. Kaya nakaramdam si Vegeta ng uri ng selos na ipinakita niya sa kanyang ama, ang hari, dahil mas mahusay itong lumikha ng masayang kapaligiran at higit pa roon. Nadagdagan din ang pagpapahalaga ng lahat kay Bardock matapos niyang talunin si Frieza. Mukhang higit na kulang kay Prinsipe Vegeta ang ganitong aspeto. Kapansin-pansin na ang desisyon niyang dalhin ang kanyang ama ay halos naging isang bagay na pinagsisisihan ni Prinsipe Vegeta. Gayunpaman, nagpatuloy ang salu-salo ayon sa plano. Pagkatapos, lumapit ang hari at sinabi, Vegeta, alam ko kung bakit mo inilalayo ang sarili mo sa anak ng lahat.
Minsan, kailangan nating isantabi ang ating pride at palibutan ang sarili natin ng mabubuting tao. Nagdala ka ng kaligayahan sa iyong pamilya, anak. Wala nang mas hihigit pa sa pagkamit ng pagmamahal ng iyong kasama. Mabuting sabihin mo iyan, ama. Ako ang prinsipe, gawin nating hakbang tungo sa pag-unlad ang okasyong ito, ama. Umunlad si Vegeta sa kanyang antas at lakas, at napatunayan niya ang kanyang halaga sa pamamahala sa lugar ni Beerus. Samantala, pinili ni Beerus ang landas ng pagtulog at pagiging hindi aktibo sa mahabang panahon. Kakarado, alam na alam mong ang posisyon mo bilang pari ay dahil sa iyong pakikipagkaibigan kay Zeno. Kung naniniwala kang mali ako, patunayan mo agad sa akin kung sino ka. Mabuti, walang problema sa akin yan, Vegeta. Huwag mong kalimutan na may kasunduan din kayo para palitan si Beerus, dahil ito ang naging resulta ng kanyang kagustuhan at pananabik na ibigay sa iyo ang posisyong ito. Kapwa mainit ang sagupaan ni na Vegeta at Goku, at kapwa nila pinatunayan kung gaano sila karapat-dapat sa kani-kanilang posisyon. Siyempre, dahil sa katayuan ng prinsipe, nakilala sa labis na tiwala sa sarili, kapantay niya ang antas ni Goku, dahil sumailalim siya sa pinakamahuhusay na uri ng pagsasanay sa ilalim ng pangangasiwa ng pinakamahuhusay na pinuno. Gayunpaman, sinubukan ni Goku na sumabay sa makitid na pag-iisip ni Vegeta, para lamang kumbinsihin siyang sapat na ang kanyang kakayahan upang maging pinuno ng pagkawasa. Habang nagaganap ang sagupaan nilang dalawa. Sa palasyo ni Zeno, minamasdan ng pari ang kalagayan ni Goku at kung paano niya hinaharap ang kanyang posisyon bilang hari. Hindi lamang ito nagdulot ng selos sa pari, kundi ang posisyong naabot ni Vegeta ay nagdulot din ng pinsala sa kanyang kalooban dahil nakita niyang hindi na ibinibigay ang mga posisyon sa mga ideal na tao sa tamang panahon. Kaya masasabi nating lalo pang mag-aapoy ang galit sa puso ng pari. At posibleng magising nito ang isang halimaw sa kanyang puso dahil sa matinding pagtutol niya sa lahat ng nangyayari sa ikapitong universo na wala namang kapaki-pakinabang na resulta. Nagtungo ang pari kay Zeno upang ibunyag ang katotohanan tungkol sa nangyayari sa planeta ni Beerus dahil kinuha ni Vegeta ang kanyang pwesto sa ilalim ng mga iligal na kalagayan at sa isang desisyong hindi iniutos ni Zeno. Maligayang pagdating, Ginoong Zeno. Marahil ay nasisiyahan ka matapos malampasan ni Goku ang mga pagsubok para sa kapakanan ng lahat ng universo, lalo na ng ikapitong universo. Isa itong bagay na karapat-dapat pahalagahan, pero hayaan mong maghain ako ng pagtutol tungkol sa unibersong ito. Ang karunungan ng pamumuhay ng magkakasama sa unibersong ito ay unti-unting nawala mula nang makita nating basta-basta na lamang ibinibigay ang mga posisyon. Nagretiro si Beerus ayon sa kahalili na tumanggap ng kanyang katayuan bilang pinuno. Nakakalungkot, Ginoong Zeno, na hindi binigyang pansin ni Goku ang mga bagay na ito, o posible kayang mas inuuna niya ang kanyang mga kamag-anak. Hindi ko palalampasin ang ganitong mga paglabag sa batas sa pagharap sa mga usaping ito. Nagbago ang ekspresyon ni Zeno matapos niyang marinig ang lahat ng nangyari kina Beerus at Vegeta. Nasiyahan ng pari sa positibong tugon ni Zeno dahil matagal na niyang hinahanap ang lahat ng posibleng paraan para patalsikin si Goku sa kanyang posisyon. Samantala, sa planeta ni Beerus, habang tinatamasa ng pinunong ito ang kanyang libreng oras sa isang payapang kapaligiran, biglang nakialam si Zeno dahil sa isang biglaang pasya. Walang pagkakataon si Beerus na patunayan ang kanyang karapatang gawing pinuno si Vegeta, kaya tuluyan siyang binura ni Zeno. Nagulat ang iba pang mga kasama, at nayanig si Whis nang matanggap niya ang nakakagulat na balitang ito matapos nilang magsaya ng magkasama ng kanyang payat na kasama. Malaki ang naging epekto nito sa lahat, lalo na kay Whis. Nalaman na ng lahat ang katotohanan tungkol sa nangyayari kay Gobernador Vegeta, pero ang tanong na kailangang siya sa atin ay kung ano ang motibong nagtulak kay Zeno na tutulan ang pagiging gobernador ni Vegeta. Kaya nagtungo si Goku sa palasyo ni Zeno dahil siya ang pinuno, kaya posibleng mas pabor sa kanya ang pagkakataong kumbinsihin si Zeno. Namagitan si Daishinkan sa paglapit ni Goku at tumayo siya na may peking ekspresyon habang sinabing wala siyang kinalaman dito. Kumusta, Ginoong Goku, nakakagulat na makita ka rito matapos ang mahabang panahon. Ano ang nagdala sa iyo rito? Bueno, pari, sa totoo lang, kailangan kong magsumite ng personal na ulat kay Ginoong Zeno. Mas mabuting pumunta tayo agad sa kanya. Zeno-sama, pasensya na, hindi namin napagtanto kung gaano kaseryoso ang sitwasyon hanggang sa huli na ang lahat. Siya nga pala, narito ako para humingi ng tawad. Napabayaan ko kamakailan ang pamamahala sa mga universo, at nakatanggap ako ng balita na binura mo si Beerus. Maaari mo bang ibalik si Beerus, Zeno? Pakiusap, aayusin ko ang lahat ng kaguluhang ito para sa iyo. Bueno, Ginoong Goku, mabuti at nais mong ibalik ang balanse matapos ang lahat ng pagkawasak na ito, pero ano ang kinalaman mo sa usaping ito? Walang dahilan para iugnay ka sa mga ginawa ni Beerus.
Maaaring malayo ako sa sanhi ng mga ganitong problema, pero huwag mong kalimutan na isa akong pinuno at kaya kong pangasiwaan ang aspetong ito. Sige, Goku, dahil kaibigan kita, babawiin ko ang lahat ng nangyari sa iyo. Ginoong Zeno, hayaan mong magbigay ako ng isang espesyal na mungkahi para sa iyong kapakanan. Ayos lang, Goku, kahit ano pa ang gusto mo, pero may ilang kondisyon. Alam mong umangat ka sa isang mataas na posisyon mula nang hawakan mo ang pwestong ito, at kapansin-pansing naging malapit sa iyo si Zeno mula noon. Mas maganda kung magkaroon tayo ng isang hamon sa pagitan nating dalawa. Kung matatalo mo ako, ang unang gagawin ko ay ibalik si Beerus, pero kung matalo ka, wala kang ibang pagpipilian kundi bawiin ang iyong kahilingan. Ano sa tingin mo, Zeno? Tama, mas magiging kapanapanabik ito, Goku. Sabik na sabik akong makita ang iyong kakayahan laban sa pari. Bueno, walang problema, bilisan na natin at harapin ang hamong ito. Tinanggap ni Zeno at Goku ang hamon ng pari, habang hindi nila alam na balak ng pari na gamitin ang hamong ito bilang bahagi ng kanyang plano para sa paghihiganti. Naghanda ng mas angkop na lugar para sa laban, at nakahanda ang lahat na harapin ang anumang mangyayari.